Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Ruel Castro, Remiel Bartolome, Geoffrey Molina, at Eden Mark Kababat ng South Korea. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2441. Ang ilang mga taga-isla ay nang ahas pang ang magpakitang gilas sa aming teritoryo. Hindi ka ba sinabihan ng tatay mo na kumilos ka ng naaayon dito? Sa tingin mo, hari ka dahil nagsasanay ka ng martial arts. Sa tingin mo hindi ka matatalo o ano? May karapatan ka ba? Si Aki ay duguan sa buong lugar habang ang kanyang mukha ay ganap na namamaga. Ang mga daing ng sakit ay maririnig mula sa kanya ng walang tigil. Siya ang maalamat na nangungunang talento ng Island Nations, na bihasa sa panitikan at martial arts. Isa rin siyang estudyante ng Shinkage Way. Pinutol niya ang bato sa dalawa noon, at ganoon din ang ginawa niya sa isang aklat na pinutol sa isang hiwa. Talagang naniniwala siya na siya ay walang talo sa mga nakababatang henerasyon. Pero sa harap ni Harvey, parang patay na aso siyang binugbog. Wala na siyang lakas para manlaban. Higit sa lahat, casual na ikinaway ni Harvey ang kanyang palad. Walang mga espesyal na galaw sa lahat. Bawat sampal ay tila napaka-relax at prangka. At ang simpleng galaw na ito ang nagpagalit kay Aki. Matatanggap niya ang isang taong talunin siya sa isang killer move. Ngunit hindi niya alam kung paano kokontrahin o iwasan ang ilang simpleng sampal. Halika, kayong mga tinaguriang top talents ng Island Nation. Sabihin niyo sa akin, ano ba talaga ang Bushido Spirit? Muli namang ibinaba ni Harvey ang kanyang palad. Ang Bushido Spirit ay biro lamang sa harap ng ganap na kapangyarihan. Sa ilalim ng tulalang mga tingin ng karamihan, patuloy na sinampal ni Harvey si Aki ng walang tigil. Dahil dito ay lubusang namamaga ang mukha ni Aki at nadurog ang kanyang espiritu. Bang! Napalipad si Aki sa pamamagitan ng sampal ni Harvey bago bumagsak sa dingding. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Matagal siyang nagpumigla sa lupa bago tuluyang nag-ipon ng lakas para bumangon. Galit na pinandilatan ni Aki si Harvey habang nagngangalit ang mga ngipin. Harvey York! Humakbang si Harvey at kalmadong itinaas ang palad. Agad namang lumuhad si Aki sa harapan ni Harvey bago niya ikinumpas ang palad niya paharap. Nagkaroon ng maalamat na galaw. Lumuhad si Aki na tuwid ang katawan na may maamong ngiti sa kanyang namaga na mukha. Natakot talaga siya. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, Sir York. Pakiusap ni Aki na may pagtataka sa mukha. Kung ikukumpara sa makasarili na si Aki noon, siya ay lubos na mapagpakumbaba ngayon. Ang mga babaeng nakaluhod sa lupa ay tinakpan ang kanilang mga bibig ng buong lakas, na nagsisikap na huwag sumigaw. Alam na nila na ang taong nasa harapan nila ay ang Diyos ng digmaan. Ngunit matapos nilang makita si Aki na sa tingin nila ay nakaluhod na dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, nahimatay sila. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bahagyang damilat si Harvey. Mabuti. Para sa kapakanan ng iyong iginagalang na Bushido Spirit, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kayong lahat, baliin ang isang braso at umalis dito. Siyempre, maaari mong subukang lumaban kung ayaw mong gawin ito, ngunit kapag nangyari iyon, kailangan kong baliin ang iyong dalawang braso. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Harvey habang sinasabi ang mga katagang iyon. Ngunit sapat na iyon para manginig sa takot ang mga mapagmataas na taga-isla habang nawalan ng kulay ang kanilang mga mukha. Bibigyan ko kayong lahat ng 1 minuto. Humakbang pasulong si Yona at bumilang paatres habang nakatingin sa kanyang relo. 60, 50. Nang inig si Aki matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Kaya niyang lumuhod. Kaya niyang gumapang palabas ng lugar na iyon. Ngunit hindi na siya makaipon ng lakas para mabali ang kanyang braso. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang tiket sa kapangyarihan. Itinuwid ni Aki ang kanyang likod at saglit na nag-alinlangan bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sir York, alam kong ikaw ang Diyos ng digmaan. Talaga ikaw ay walang talo.
Pero please, bigyan mo ako ng paraan para makaalis dito. Ako ang young master ng Kitagawa clan, at sinusuportahan ako ng Shinkage Way. Kilala ko ang ilang prinsipe at prinsesa mula sa maharlikang pamilya ng Island Nation. Kung pakakawalan mo ako, tatandaan ko ang pabor na ito. Ngunit kung lampoin mo ako, mapupukaw mo ang kaaway na hindi mo naman kailangang gawin noong una. Pakiusap, pag-isipang mabuti ito, Sir York. Kaming mga taga-isla ay palaging nagbabalik ng pabor. Kung bibigyan mo ako ng paraan, tatandaan ko ito magpakailanman. At kung lampoin mo ako, gagawin ko rin. Wala akong magagawa sa iyo ngayon dahil sinaktan mo ako, ngunit hindi ibig sabihin na wala na akong magagawa sa iyo pagkatapos ng 1 taon, o kahit 10 taon na ang lumipas. May kasabihan sa inyo dito. Ang paghihiganti ay pinakamainam na ihain sa malamig. Kung lampoin mo ako, makukuha mo ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Kakalagkarin mo rin si Yona. Kahit na namamaga ang mukha ni Aki kasabay ng paglabas ng dugo sa kanyang bibig, sinubukan pa rin niyang makipagtawaran kay Harvey. Siyempre, hindi pa rin niya napagtanto na wala itong halaga sa kanya. Pinlano niyang hirakan ang Diyos ng digmaan ng may kapangyarihan, awtoridad, at koneksyon sa sandaling umalis siya sa lugar na iyon. Tanging si Kineshito lang ang nakakaalam na ang Diyos ng digmaan ay mayroon ding hindi maisip na impluensya. Master Kitagawa, instinctive na sabi ni Kineshita. Tumahimik ka, kalokohan mo. Nagngangalit si Aki habang inaayos ang katawan. Inatas ka ni Sensei na maging personal bodyguard ko, pero masyado kang mahina. Sa mga mata ni Aki, lumuhad lang siya dahil walang magawa si Kineshita. Natural lang para sa isang kasing bata ni Aki na hindi matalo ang Diyos ng digmaan. Ngunit kahit si Kineshita ay hindi siya kayang talunin. Wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban. Di ba dapat ginagamit niya ang buong lakas niya para patayin si Harvey para makaalis ako dito ng buhay? Wala kang kwenta. Ilan lang sa kalokohang ito. Pagkatapos sumigaw kay Kineshita, si Aki ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Na-offend ko kayo ngayong gabi, Sir York, pero sinampal niyo ako palagi. Bumalik ang iyong reputasyon. Hindi ko na kailangan pang ituloy ang bagay na ito, ngunit sana ay gawin mo rin ito at ilibing mo ang mga pangyayaring ito. Kapag umalis ka sa lugar na ito, tatayo ako. Binigyan ni Aki si Harvey ng matalim na tingin na parang nakikipagnegosasyon. From now on, maghihiwalay na tayo na parang hindi tayo nagkita. Paano ang tunog na iyon? Pakiramdam ni Aki ay sapat na ang kanyang pagpaparaya. Okay na siya sa pagpapaalis kay Harvey matapos siyang sampulin ng ilang beses. Naniniwala siyang alam ni Harvey na magkikita silang muli. Naisip niya na malalaman ni Harvey ang ideya ng pagtulong sa iba na tulungan ang kanyang sarili. Sigurado siyang hahayaan ni Harvey ang mga nakaraan. Humagalpak ng tawa si Harvey. Kalimutan mo na, kanina pa ako nakaluhod dito. Ano pa bang gusto mo? Nagngangalit ang ngipin ni Aki. Walang ibig sabihin yun dahil lang sa ilang beses mo akong sinampal. Huwag subukan na maging sakim. Wala akong magagawa laban sa iyo kung talagang maglalaban tayo. Ngunit huwag kalimutan na hindi ka nag-iisa. Hindi kita mahahawakan, ngunit tiyak na makakaharap ko ang iyong mga kaibigan at pamilya. Magtiwala ka sa akin. Wala kaming gaanong pag-aari sa Kitagawa clan, ngunit mayroon kaming mga sundalo na handang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa higit na kabutihan. Tinatakot mo ba ako? Hamalakhak si Harvey habang pinupunasan ang mga kamay ng tissue. Nagbago ang isip ko. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, naramdaman ni Aki ang labis na pagmamataas. Sigurado siya na ang kanyang mga banta ay epektibo. Gusto ko ang iyong mga kamay. Sa mga salita lamang ni Harvey, ang mga taga-isla ay lubos na nataranta. Isang hakbang pasulong si Yona. 10 segundo. 9. 8. Bang! Galit na tumayo si Aki, hindi na niya napigil ang lumuhod. Hindi ka mangangahas na baliin ang braso ko pagkatapos mo akong ipahiya ng ganyan. May sasabihin ako sa'yo. Ako, Basagin.
Crack, sa sandaling ito si Kinoshita na nakaluhod sa buong oras, ay tumayo at hinawakan ang magkabilang palso ni Aki. Pagkatapos sa isang malakas na pag-ikot ay maririnig ang mga buto na agad na pumutok. Arg! Umiyak si Aki na parang kinatay na baboy bago gamulong sa lupa. Naging matamlay ang mga taga-isla, nang makita nila ang mga mata ni Harvey, na puno ng takot ang kanilang mga puso. Siya ay paralisado, nabali ang mga braso ni Aki. Ang mga salitang sinabi niya, ang mga pananakot na ginawa niya, at ang mga pangakong ginawa niya para mabawi ang kanyang reputasyon ay walang kabuluhan. Tumibok ng mabilis ang mga puso nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Kinoshita at muling lumuhad sa lupa. Nagkamali kami ngayong gabi, Sir York. Ginawa ko na ang sinabi mo at nabali ang magkabilang braso ni Aki. Tahimik niyang bulalas. Ginagarantiya ko na hindi na siya makakain gamit ang kanyang mga kamay mula ngayon. Nasisiyahan ka ba sa pahayag na ito, Sir York? Walang emosyong ipinakita si Harvey habang binato niya ng tisyo ang mukha ni Kinoshita. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Gusto ko ang mga braso ng lahat. Ang mga mata ni Kinoshita ay galit na galit habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay kusang kumikibot. Naiintindihan ko, sabi niya tapos nakayuko. Ilang saglit lang, ang sigaw ng sakit ay maririnig sa lahat ng dako. Pinaralisa ni Kinoshita ang lahat ng naroon. Arg! Ang mga hiyawa ng sakit ay parang mga baboy na kinakatay. Ang mga inspector ay lubos na natakot matapos makita ang tanawin. Hindi nila alam kung sino si Harvey, alam lang nila na isa siya sa mga tauhan ni Yona. Ngunit walang nakaisip na ang bagong tatag na sangay ng Dragon Palace ay magiging ganito ka-arrogant. Bas again, matapos mawala ng kakayahan ang bawat taga-isla na naruroon, pinaralisa ni Kinoshita ang kanyang sarili. Siya ay medyo isang karakter dahil walang kahit isang iyak ang maririnig mula sa kanya. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likuran habang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Nanginginig tuloy siya habang nakaluhod sa harap ni Harvey. Sa iyak ng hindi mabilang na mga tao doon, tahimik niyang tinanong, Mr. York, nasisiyahan ka na ba dito? Hindi masama. Ngayon ito ang tinatawag kong espiritu ng Bushido. Alalahanin mo ito, kapag nakita mo kami sa hinaharap, sumuko ka kapag kailangan mo. Kung kailangan mong lumuhod ka na, sabi ni Harvey nang walang direktang sagot. Salamat sa iyong papuri. Nagkunwari lamang si Kinoshita na hindi naiintindihan ang panunuyan ni Harvey at tinanggap ang kanyang papuri. Huminga ng malalim si Harvey. Gusto niya ng dahilan para itapon ang mga taong ito para maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kababa si Kinoshita. Medyo nag-alinlangan si Harvey na kumilos dahil dito. Matapos ipikit ang kanyang mga mata saglit, mahinahong sinabi ni Harvey, dalhin mo ang iyong mga tao at umalis na kayo rito. Maging aral ito para sa iyo. Kapag nakita mo ako o ang mga tauhan ko sa hinaharap, umalis ka na. Huwag mong subukang maghayganti, at huwag mo rin akong guluhin. Kung hindi, wala akong pakialam na sirain ang Kitagawa clan at ang Shinkage kasama nito. As you wish, sagot ni Kinoshita, puno ng takot. Kung hindi mo naaalala kung sino ako, maaari mo ring tanungin si Akio Yashira. Kung tutuusin, pinatay ko pa ang kanyang huling alagad. Bakit ako matatakot kay Aki? Nang inig si Kinoshita nang marinig ang pangalan ni Akio. Sa wakas ay nakilala niya si Harvey. Longmen Mordo Branch Leader, Harvey York. Ang lalaking nagwasak ng Shindanwei mula sa Mordo na mag-isa, at ang parehong tao na pumatay sa Alipors ni Akio, si Socorro Miyamoto. Sinasabing si Akio mismo ang nagsasanay sa tuktok ng Mount Fuji. Inanunsyo pa niya na bibisitahin niya ang Mordo at puputulan si Harvey sa isang duo. Hindi man lang namalayan ni Kinoshita na siya at ang kanyang mga tao ay pumupukaw ng napakalakas na karakter hanggang noon. Naningkit ang mga mata ni Kinoshita sa gulat sa sandaling ito. Naglakas loob si Harvey na sumampa mismo kay Akio kaya bakit siya matatakot mula sa isang mas mababa. Tama,
May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Huwag mong subukang kalabanan ang mga tao sa paligid ko, at huwag mo akong takutin kay Yona. Kung gagawin mo, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Naiintindihan mo, naiintindihan, sabi ni Kineshita habang nanginginig ang buong katawan. Sana talaga gawin mo. Inabot ni Harvey at bahagyang tinapik ang mukha ni Kineshita. Kung hindi mo pa rin maintindihan, sisiguraduhin kong mauunawaan mo sa susunod. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Kineshita bago ibinaling ang tingin sa kay Purple Sparrow. Wala kaming masasabi para sa aming pangungusap, Sir York. Tahimik niyang bulalas, ngunit may isang bagay na dapat kong ipaliwanag. Sinasamantala lang ni Master Kitagawa ang babaeng iyon dahil siya ang lumapit at nagsimulang manligaw sa kanya. Kung hindi siya titingin sa isang ordinaryong babae na may makapal na make-up, gaano man siya kaganda. Siyempre, hindi rin tanga si Kineshita. Alam niyang ginagamit siya ng iba kasama ng iba. Nagpasya siyang maglinis noon. Sa isang banda, ito ay isang pahayag para kay Harvey, at sa kabilang banda, ito ay isang gawa ng paghihiganti. Walang emosyong sinulyapan ni Harvey ang Purple Sparrow. Si Purple Sparrow ay galit na nagbago ng mga ekspresyon bago likas na sinubukang tumakbo. Kung nakatakas siya mamamatay kayong lahat. Bago pa man magsalita si Harvey ay agad nang nag-utos si Yona. Ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace na sumunod kay Yona dito ay may malamig na pawis na tumutulo sa kanilang likod. Lahat sila ay sumugod at agad na idiniin si Purple Sparrow sa lupa. Nang makita ang eksenang iyon, ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace ay labis na natakot kay Harvey. Sa pag-iisip, nito napagtanto nila na si Harvey ang nagsimula sa pagbangon ni Yona sa kapangyarihan. Sa oras na ito, walang nang-ahas na sumalungat kay Yona habang nandoon si Harvey. Naglakas loob pa si Yona na barilin ang mga taga-isla. Dapat madali para sa kanya ang pumatay ng mga taong sumusuway din sa kanyang utos. Nag-iba ang ekspresyon ni Purple Sparrow na para bang nakaamoy siya ng panganib. Patuloy siya sa pagpupumiglas habang galit na sumisigaw. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ako ang biktima dito. Sa kasamaang palad, ang bar ay karaniwang puno ng mga inspector. Wala ni isang regular na customer ang naruroon. Sa ganitong mga kalagayan, magpapakita lamang sila ng malamig na mga titig habang si Yona ang humahawak sa lahat. Walang paraan na sila ay tumayo at itaguyod ang hustisya sa kanilang sarili. Kalmadong naglakad si Yona papunta sa entrance ng box bar at tumingin sa mga tao. Pagkatapos ng nangyari kay Aki, napuno ng takot at gulat ang mga tao nang makita nila si Yona. Alam na alam ito ni Yona. Lahat ng tao mula sa Yorks ng Hong Kong, Dragon Palace, Breewood Gang, at mga inspector ay naruroon. Yona Mendoza ang pangalan ko. Mula ngayon, opisyal ko nang papalitan ang sangay ng Dragon Palace. Bilang karagdagan sa pagtatatag ng pagiging isang independenteng entity, ako ang mamamahala sa lahat ng mga operasyon nito. Wala akong pakialam kung sino ka, at wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Kapag ikaw ay nasa Hong Kong o Las Vegas, ikaw ay nasa aking jurisdiction. Susundin mo lahat ng rules ko dito. Kayo ay nasa isang partikular na kulay abo na lugar. Sa aking kaharian, dapat alam mo ang tama sa mali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2445. Walang magiging reputasyon o pabor dito. Kailangan kong sabihin sa lahat ngayong gabi. Ang mga sumuway ay haharapin ayon sa batas. Pakiusap, sabihin sa iyong amo ang tungkol sa kung paano ko ginagawa ang mga bagay-bagay dito. Kalmadong inilabas ni Yona ang kanyang eleganteng baril at dahan-dahang inalis ang safety lock nito. Pagkatapos ay itinutok niya sa Purple Sparrow, na galit na nagpupumiglas, at hinayla ang gatilyo. Bang!
Ang Purple Sparrow ay nanginginig habang nagpapakita ng ganap na hindi makapaniwala bago mamatay sa puot. Hindi niya akalain na papatayin lang siya ni Yona. Pinunasan ni Yona ng tisyo ang baril niya at itinago ito. Bilang miyembro ng sangay ng Dragon Palace, hinihikayat mo ang mga tagalabas na lumaban sa iyong kontrol. Kung hindi ka mamamatay ngayon, may makikinig pa ba sa akin sa hinaharap? Malamig na sabi ni Yona. Walang emosyon ang mga sinabi ni Yona, ngunit sapat na para mabigla ang mga tao. Ang kanyang malamig na paraan ng paggawa ng mga bagay ay nagdulot ng takot sa puso ng mga tao ng gabing iyon. Gumapang si Aki at ang iba pa habang takot na takot. Ang bangkay ng Purple Sparrow ay dinala. Hindi na ito nakita pa pagkatapos. Ang bar ay patuloy na nagnenegosyo. Sa mga lansangan ng Lan Kwai Fong, ito ay isang normal na pangyayari. Ngunit noong gabing iyon, kumalat ang balita. Ganap na kinuha ni Yona ang sangay ng Dragon Palace. At kumpara sa nakaraang sangay, ang bago ay mas malabo kaysa dati. Ang bawat isa ay may pangunahing pangunawa kay Yona noon. Hindi dapat banibiro ang babaeng ito. Sa loob ng flower shop ni Lexi sa tahimik at mapayapang Victoria Harbor. Walang mga customer na makikita sa eleganteng flower shop, isang grupo lang ng mga young master ang nagtipon sa loob. Ini-swipe ni Quinton ang kanyang telepono na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nalaman lang namin na si Yona ay may ganap na kontrol sa sangay ng Dragon Palace. Kaagad na pinalaya si Aki, at naparalisa si Kineshita. Aalis na sila ngayon sa Lan Kwai Fong nang nagmamadali. Si Quinton ay isa sa 4 na masters ng Hong Kong, at isa sa pinakamahalagang tao sa York sa labas. Hindi niya akalain na siya ay magiging malupit na minamaliit pagkatapos makabuo ng isang maayos na plano. Casual na inayos ni Lexi ang mga bulaklak, na para bang wala siyang interes na kausapin ang mga kabataang ito. Ngunit alam niya na pagkatapos ng gabing iyon, ang sangay ng Dragon Palace ay sa ilalim sa pagbabago ng kapangyarihan. Papalitan pa ni Yona ang posisyon ni Lexi sa hinaharap. Maaaring maging ang buong Dragon Palace kung patuloy siyang lalakas. Walang ekspresyong sumimsam si Vince sa kanyang red wine. At sa harap niya, tahimik na nakatayo si Matthew na naka-cross arms na may malamig na ekspresyon sa mukha. Young Master York. Pinlano namin ang lahat, ngunit hindi namin naisip na gagawin pa rin ni Harvey ang gusto niya kahit na ang kanyang kaaway ay mula sa Shinkage Way. Hindi lang niya ginamit si Aki para samantalahin ang sitwasyon, hinayaan pa niyang magbigay ng pahayag si Yona bilang babala. Ang pinakamahalaga ay isakripisyo natin si Madam York para dito. Ito ang aking nakikita. Sincere si Matthew habang nakayuko ng malalim sa harap ni Ginang Lexi York. Paano natin itutuloy ang bagay na ito? Nanginginig ang mga kamay ni Lexi. Hindi sinasadyang natusok niya ang kanang daliri sa tinak ng rosas. Natigilan siya habang tinitingnan ang pulang pamamaga sa daliri niya. Hindi namin kailangang bigyang pansin ang sangay ng Dragon Palace, ngunit pagkatapos ng lahat, ang lugar na iyon ay may awtoridad na pamahalaan ng Hong Kong at Las Vegas, tahimik niyang sabi. Kung ang lugar ay kinuha ng mga tagalabas, o kahit na si Harvey, tiyak na makakaapekto ito kay Vince. Kapag nakuha na ang sangay ng Dragon Palace, tiyak na gagamitin ito ni Harvey laban sa atin. Walang emosyong ipinakita si Lexi. Hindi siya nagreklamo tungkol sa walang ingat na mga kilos ni Vince at mahinahong kinakalkala ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, magdaranas tayo ng matinding pagkalugi. Hindi ko akalain na kaya ni Harvey na sakupin ang sangay ng Dragon Palace sa pamamagitan ni Yona ng ganoon kabilis. Mayroon din siyang relasyon sa mismong King of Gamblers. Kung hawakan natin ito ng walang ingat, ang buong Las Vegas ay maaaring mapunta sa mga kamay ni Harvey. Ang Las Vegas ay bahagi ng Hong Kong. Ang pagkakaroon lamang ng ikalimang bahagi ng kabuuang lakas. Ngunit kung mapamahalaan ni Harvey ang buong lungsod, hindi rin magiging maganda ito kay Vince. Matapos marinig ang mga salita ni Lexi,
nakita ni Vince ang isang bakas ng takot habang umiinom siya ng kanyang red wine. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Lexi. "So you mean," sabi niya. "Kung wala si Yona, baka hindi maaga ni Harvey ang sangay ng Dragon Palace." Pagkatapos ng lahat, ang aking kondisyon ay ang mga tao lamang mula sa Hong Kong o Las Vegas ang maaaring managot. Kaya kailangan mamatay ni Yona. Ako ay gagawa ng mga pagsasaayos tungkol dito. Kailangan mong tiyakin na ang pamilya Hamilton ay hindi tatabi kay Harvey. Ito ang pinakamahirap na bagay ngayon. Pinikit ni Vince ang kanyang mga mata bago sumagot, "I see." Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero na may malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha. "Scarlett, miss na kita." Sa kabilang bahagi ng telepono, nakaparada ang van ni Scarlett sa harap ng Hamilton residence. Pinanliitan niya ng mata ang marangyang manor na nasa harapan niya. Pulang-pula ang mukha niya. Sa pag-iisip sa pangakong binitawan ni Vince, huminga siya ng malalim at mahinahong sinabi, "Huwag kang mag-alala, Vince. Mayroon na akong plano na harapin ang pamilya Hamilton." Hindi ba ang matandang Zorro na si Fabian, na gustong makaharap sa multo na iniwan ng 3 demonyong monghe? Tinanong ko ang Outer Elder ng Temple of the Five Virtues at ang numero 1 Master ng Geomancy ng Hong Kong, si John Surrey, na tumulong sa pagharap sa sitwasyon. Sigurado akong mamamatay si Fabian sa isang kakilakilabot na kamatayan. "Mag-ingat ka, Scarlett." Tila medyo banayad at mabait ang tono ni Vince. Narinig ko na sinulat ni Fabian ang kanyang last will noon. Kung may mangyari sa kanya, hahatiin ng 4 na bahay ng Hamilton ang mga ari-arian. Kung sino man ang namatay sa loob ng 3 taon ng kanyang pagpanaw, lahat ng mga ari-arian ay ibibigay sa gobyerno ng Las Vegas ng walang bayad. Kaya dapat mamatay si Fabian. Ngunit walang sino man mula sa 4 na bahay ang mawawala. Sa lounge sa loob ng Dragon Palace Branch, si Harvey ay nakatayo sa tabi ng bintana, hinahangaan ang tanawin sa gabi ng Victoria Harbor nang walang pakialam. Lumabas si Yona makalipas ang kalahating oras bago magalang na yumuko kay Harvey. "Alam mo na ba ang sitwasyon?" Interesadong tanong ni Harvey. Tumango si Yona. "Oo, kahit na inilihim ito ng kaaway, batay sa mga bakas na mayroon tayo, malamang na ang York mula sa Hong Kong ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang sabi, hindi namin magagawang akusahan ng sinuman dahil sa ilang mga lead." "York ng Hong Kong," tumawa si Harvey. "Ang pagkuha natin sa isang sangay ng Dragon Palace ay kapareho ng pagkuha ng isang piraso ng karne sa ilalim nito. Normal lang na umatake sila. Kasama ang aking malapit na relasyon sa pamilya Hamilton, sa palagay ko ay galit na galit sila sa akin ngayon." Kumunot ang noo ni Yona. "Sir York, kailangan mong bumalik sa Las Vegas para sa mga susunod na araw. Napakalalim ng tubig dito. You're not safe," mahinang sabi niya. Bahagyang tumango si Harvey. Bago pa siya makapagsalita ay biglang nagring ang phone niya. Kinuha ni Harvey ang phone niya at bumantong hininga. "May something." Nagsisimulang kumilos na ang mga York. Mukhang nataranta si Yona matapos makita ang pangalan ni Fabian na lumabas sa screen. "Marahil hindi, ngunit tiyak na may kinalaman ito sa akin." Kumunot ang noo ni Harvey bago sinagot ang tawag. "Mr. York." Maririnig ang mga ungol mula sa kabilang panig ng telepono, na para bang may gumagamit ng kanilang huling hininga na sinusubukang sabihin ang isang bagay. Napakahina ng boses ni Fabian sa oras na iyon. "Anong mali?" tanong niya. "Tiyak na niloko ako ng mga tao mula sa Temple of the Five Virtues." Mapait na tumawa si Fabian. Dinala ni Scarlett ang numero 1 Master ng Geomancy, si John Surrey, upang harapin ang multong naiwan ng 3 demonyong monks. Pumasok ako sa Ancestral Hall ng Hamilton Residence dahil gusto kong subukan ang kanilang mga taktika, ngunit nakulong ako ngayon sa loob. Pipigilan ko sila, Sir York. Kung kaya mong iligtas ang pamilya. Kami ay sa iyo nasasama mula ngayon, para sa isang matandang Zorro tulad ni Fabian,
sapat na upang patunayan ang kanyang sinseridad na nagsasabi ng ganito. At dahil gusto ni Vince na patayin si Fabian, gusto ni Harvey ang kabaligtaran. Sa mga mata ni Harvey, mas magiging kapaki-pakinabang si Fabian kung mananatili siyang buhay. Saglit na nag-alinlangan si Fabian, tapos mabilis na sinabi, nagsulat na ako ng testamento sa harap ni Sir York. Baka makatulong sa iyo ang nilalaman. Nang magpakita si Harvey sa Hamilton Manor, ang lugar ay ganap na nasa kaguluhan. Kahit may kaunting gwardya pa sa front gate, napuno sila ng takot. Mabilis, magpadala ng isang tao sa Temple of the Five Virtues. Ang ating third young master ay nahimatay. Walang magagawa ang mga doktor dito. Anong dapat nating gawin? Hindi ito bogus. Bumagsak din ang ika-4 na young master. May mga walang malay din dito. Ang buong pamilya ay nagkakagulo. Maliban sa mga kamag-anak, ang mga katulong at mga gwardya ng pamilya ay nahimatay ng hindi gumagawa ng ingay. Susubukan ng mga tao na iligtas ang pamilya, ngunit ang mga tagapaglingkod at bodyguard ay hindi gaanong pinalad. Si Harvey ay may panunuya habang naglalakad sa kaguluhan. Pinandilatan niya ang ancestral hall nang walang ginagawa. Ang yin ay nasa lahat ng dako. Ang layuning pagpatay ay kumakalat sa paligid. Ito ay isang masamang palatandaan. Ang numero 1 Geomancy Master ay siguradong kahanga-hanga. Pakiusap, iligtas mo ang aking ina, Senior Latehold. Nang sumulpot si Harvey sa boardroom, nakita niya si Zina na nagmamadali mula sa likuran na may bahid ng luha sa mukha. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey ang balisang si Zina at pumunta sa likod ng boardroom sa gitna ng kaguluhan. May isang babae na tila mayaman na nakahiga sa sopa. Ito ang ika-4 na asawa ni Fabian, si Polly Bolton mismo. Madilim ang mukha ni Polly habang patuloy siyang nanginginig. May puting bula na lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Ang mga doktor sa gilid ay hindi alam kung ano ang gagawin. Siyempre, sinubukan nilang lahat ang lahat para iligtas si Polly ngunit walang resulta. Hindi humakbang pasulong si Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata habang sinusuri ang sitwasyon sa likod. Ang yin ay tumagos sa puso ni Polly. Hindi gusto ni Harvey si Polly, ngunit siya ang may pinakamataas na katayuan sa pamilya dahil wala si Fabian. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at hinawi ang mga doktor. Kinagat niya ang kanyang daliri at tinulak ang isang patak ng dugo sa noo ni Polly. Mukhang gumaganda na si Polly pagkatapos ng ilang sandali. Huminto siya sa panginginig at muling nagkaroon ng kulay sa mukha pagkatapos noon. Matapos makita ang paningin, sinenyasan ni Harvey ang mga doktor na bigyan ng gamot si Polly. Sino ka? Ang pinto mula sa likod ng silid ng konseho ay bumukas sa sandaling ito bago pumasok ng maayos ang mga taong nakasuot ng tradisyonal na damit. Isang middle-aged na lalaki ang nakikitang sumisigaw kay Harvey ng mga sandaling iyon. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sinulyapan ni Harvey ang mga tao bago ibinaling ang tingin sa isang lalaking parisukat ang mukha. She looked quite familiar, parang nakita na niya siya sa magazine dati. Hindi maalala ni Harvey ang pangalan ng lalaki. Sabi nga, kilala ni Harvey ang babaeng nakatayo sa tabi ng lalaki. Siya si Scarlett Latehold ng Temple of the Five Virtues. Sa madaling salita, ang mga tao sa paligid niya ay dapat nanggaling sa parehong lugar. Pagkaraang pumikit saglit, naalala ni Harvey kung sino ang lalaking kwadrado ang mukha. Siya si John Surrey, ang binanggit sa Hong Kong na ang number 1 sa Geomancy, ang master na sinabi ni Fabian. Magsalita ka, sino ka? Sigaw ulit ng lalaki. Medyo nagulat din si Zina nang makita niya si Harvey, hindi inaasahan na makikita siya rito. Sabi niya with undisguised disdain, Senyor, this is Harvey. Kaibigan siya ng tatay ko. Napatingin tuloy si Zina kay Harvey ng mayabang at mapang-asar na tingin. Harvey, anong ginagawa mo dito? Sa tingin mo ba ito ay isang lugar na maaari mong puntahan ng basta-basta? Walang pakialam si Harvey sa hindi niya pagkagusto sa kanya at walang pakialam na sumagot.
Ang tatay mo ang tumawag at nakiusap na pumunta ako rito. Upang patunayan ang kanyang mga sinabi, kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang kanyang history ng tawag. Kumunot ang noo ni Zina, hindi siya nasisiyahan. Malamig niyang sambit, hindi ko alam kung bakit ka tinawag ng tatay ko. Ngunit ngayong nandito na ang aking mga nakatatanda, tiyak na kakayanin nila ang bagay ng Hamilton. Hindi kita kailangan dito. Well, I guess hindi ka namin mabitawan ng walang kabuluhan dahil kami ang nagpatawag sa iyo. Eto, kunin mo na. $150,000 para sa iyong mga problema. Inilabas ni Zina ang isang bank card at ibinigay ito sa mga kamay ni Harvey, bawat aksyon ay naglalabas ng pagmamataas. Wala sa mood si Harvey na paglaruan ang kanyang pagiging bata. Itinago niya ang bank card at taimtim na sinabi, si Polly Bolton ang iyong ina, hindi ba? Inaatake lang ng Yin ang kanyang puso, at muntik na siyang mamatay. Pero niligtas ko na siya, para makapagpahinga ka na. Kailangan kong pumunta sa Ancestral Hall para tingnan. Tumigil ka na sa panggugulo. Sigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na pinutol ang mga salita ni Harvey. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ikaw ba ay isang feng shui master, brat? Saan ka nagsasanay? Paano ka makakapaglabas ng napakaraming basura? Halatang takot na takot si fourth mistress kanina. Siya ay nagkaroon ng epilepsy kamakailan at iniligtas ng mga doktor. Bakit parang karapat-dapat ka sa parangal na iyon? Hindi nakatiis ang lalaki. Isang tandang brat tulad ni Harvey na walang alam, ngunit patuloy na nagsasalita ng mahusay at binanggit pa kung paano pumapasok ang Yin sa katawan. Ang kanyang guro, si John Surrey, ay wala pang sinasabi. Bakit napakabongga ng batang ito na lumitaw ng wala kahit saan? Higit sa lahat, nakita niya kung paano lihim na tinanggap ni Harvey ang isang bank card na may $150,000. Lalo lang tumindi ang paghamak niya kay Harvey. Mula sa kanyang pananaw, si Harvey ay isang manlilinlang na dumating para sa pera ng Hamilton. Inaako ni Harvey ang maling pananagutan sa pagsira sa kagalang-galang na reputasyon ng Feng Shui. Si John Surrey at ang kanyang mga kasamahan ay nagsusumikap para lang mabuo ang nasirang reputasyon ng Feng Shui sa Hong Kong. Tulad ng sinasabi ng matandang kasabihan, ang isang masamang mansanas ay nakakasira ng isang bariles. Paano nila hahayaan ang isang brat na gawin ang lahat ng kanilang pagsisikap? Saglit na sinulyapan ni Harvey ang lalaki bago sinabing, sa hitsura nito, isa ka ring Feng Shui master. Dapat maintindihan mo ang ibig kong sabihin. May maitim na ambon sa kanyang noo at isang pulang pantal sa paligid ng kanyang mga kilay. Kung hindi yun nagpapahiwatig na inaatake ng Yin ang puso, ano pa kaya iyon? Kung hindi mo maarak ito, iminumungkahi kong ihinto mo ang pagsali sa gawaing ito. Ang Feng Shui ay ang asensya ng Great H Country. Hindi lang sino man ang maaaring matuto nito. Naglakas loob kang pumalakpak dito at itapon ang iyong mga pasanin dahil lang sa mayroon kang katamtamang kakayahan. Sino ka sa tingin mo? Tama na, manloloko ka, pero ang lakas ng loob mong manlinlang ng iba. Mainit na utos ng lalaki, ayaw sumuko. Labas! Aayusin namin ang problema ng pamilya Hamilton. Aayusin namin ang lahat ng wala sa oras, you'll see. Ang isang pekeng tao na tulad mo ay dapat na lumayas dito. Tanga, kumunot ang noo ni Harvey, hindi nasisiyahan. Sa kabaligtaran, sa tingin ko ikaw ay isang manloloko. Tuldok, hindi mo ba nakikita na ang Hamilton residence ay puno ng Yin energy, at may amoy ng dugo sa lahat ng dako? Kung hindi natin ito haharapin ngayon, magkakaroon ng malaking problema. At saka, pinaplano mo bang gamitin ang anteng-anteng na ito para sugpuin ang enerhiya ng Yin sa mansyon? Hindi ka ba masyadong walang muwang? Itinuro ni Harvey ang dilaw na papel na nakadikit sa dingding, na nakasulat sa buong mukha niya ang panghahamak. Siya ay hindi impressed sa lahat. Tiningnan ng mga mata ni Harvey si John. Stable na ngayon ang kondisyon ni Polly,
ngunit hindi dapat punasan ang dugo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kung hindi, siya ay patuloy na magkakasakit at hindi mabubuhay ng matagal. Sumama ang ekspresyon ng nasa katanghaliang lalaki nang marinig ang mga salitang, hindi magtatagal. Nanatiling nakaiwas si John at walang sinabi, ngunit agad na naging matalas ang kanyang mga mata. Napatingin siya kay Harvey na nagtataka. Binatukan ni Scarlett si Harvey ng maput na tingin, lubos na naiinis sa kanya. Sinugod niya si John para bamulong ng kaunting salita sa kanya, na ikinapikit ng kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi ni Scarlett, Harvey, napagtanto mo ba ang sitwasyon natin ngayon? Ito ay hindi isang lugar para sa iyo upang isuka ang iyong dumi. Ang aking Panginoon, si John Surrey, ay kilala bilang numero 1 Feng Shui Master sa Hong Kong. So paano kung tigilan mo na ang mga katawa-tawa mong akusasyon? Kakasuhan ka namin ng paninirang puri at hahayaan kang mabulok sa bilangguan habang buhay. Pinaalis siya ni Harvey, ayaw man lang umamin na nagsasalita siya. Sa halip, tumingin siya kay John at sinabing, hindi mo ba alam kung kayang lutisin ng anteng-anteng na ito ang sitwasyon ngayon? Yung middle-aged na lalaki kanina ang sumagot. Galit na umungal siya, bastard, bastard ka. Tingnan mo ang paraan ng pakikipag-usap mo sa aking amo. May death wish ka ba? Sa sandaling ito, ang iba pang mga Feng Shui Master ay napuno din ng matuwid na galit. Naramdaman ng lahat na sinisiraan ng mga salita ni Harvey ang kanilang idolo. Kung hindi lang tumahimik si John, matagal na nilang na-corner si Harvey at binigyan ng ilang suntok para bigyan siya ng magandang leksyon. Isang patak ng dugo ang nagligtas sa aking ina. Pumunta si Zina sa kanyang ina, kay Polly, at nakita ang isang patak ng dugo sa pagitan ng mga kilay ng kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon niya at nagpakawala siya ng nakakahiyang sigaw. Kabanata 2450. Harvey, sino ka sa tingin mo? How dare you stain my mother's face with blood? Hindi mo ba alam na ang aking ina ay palaging isang malinis na tao? Insulto sa kanya ang ginawa mo. Kukuha ako ng magtuturo sa iyo ng leksyon. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito ngayon din. Itinuro ni Zina ang isang galit na daliri kay Harvey, naglabas ng galit na sumpa. Maraming mga eksperto sa Feng Shui ang tumugon sa kanyang pahayag at itinuro din si Harvey, sabay-sabay na sumisigaw, hindi mo ba narinig iyon? Lumabas ka na ngayon. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Buhay ni Polly ang nakataya ngayon, at matagal na sana siyang patay kung hindi dahil sa kanya. Iniligtas ni Harvey ang kanyang buhay para kay Fabian. Pero sa kinikilos ni Zina, nanlamig siya. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili, tahimik niyang sinabi, magaling na ang iyong ina. Mabuti, kung hindi, sisipain kita at papaluan ka ng mga tauhan ko. Masyado kang busog sa sarili mo. Sa tingin mo, malilin lang ako sa iyo pagkatapos na lokohin ang aking ama. Iniligtas ang aking ina sa pamamagitan ng isang patak ng dugo. Ha! Sa tingin mo ba ikaw ay Diyos? Nasa tabi ni Zina sina John at Scarlett, kaya lubos siyang kumpiyansa na kontrolado ang mga sitwasyon. Kaya, ibinigay niya ang lahat ng kanyang paghamak kay Harvey. Hindi ka dapat lumitaw sa aming tirahan, at hindi mo dapat samantalahin kaming mga Hamilton. Kumuha siya ng $150,000 at lumayo ka Harvey, kumuha ng bank card mula sa kanyang bulsa at itinapon ito sa lupa. Iniligtas ko ang nanay mo para kay Fabian. Sa anumang kaso, ang hari ng pagsusugal ay humingi ng tulong sa akin. Obviously, kailangan ko siyang tulungan. Ngayong tapos na ang pabor, wala na akong pakialam sa iyo. Ikaw, makikita mo, kung may mangyari man sa aking ina, hindi kita pababayaan. Si Zina, na pinilit na lubusang tiisin ang matatalas na salita ni Harvey, nanginginig sa galit. Tumanggi siyang sumuko kahit anong mangyari. Siya ay mali, at siya ay tama. Samantala, ang mga eksperto sa Feng Shui mula sa Hong Kong ay patuloy na nagsuri sa kalagayan ni Polly.
Nakahinga silang lahat ng maluwag nang makitang nawala ang maitim na ambon sa kanyang noo at naging matatag ang kanyang paghinga. Kahit na ang numero 1 Feng Shui Master, si John Surrey, ay lubos na nagulat dito. Natural na alam niya ang kalagayan ni Polly. Gayunpaman, ang pagliligtas sa kanya ay isang mahirap na gawain para sa kanya dahil nangangailangan ito ng maraming enerhiya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang sinuman maliban sa kanyang sarili na kayang lutasin ang problemang ito ng ganoon kadali. Sumugod si Zina na tumatalon sa lugar. Nang makita niyang tahimik ang mga Feng Shui Masters, isang sumabad siya, "Sir Surrey, bilasan mo at tingnan ang aking ina." Mukhang hindi siya magaling. Mukha siyang kalmado ngayon, ngunit maaari siyang magkaroon ng seizure anumang oras. Bakas sa mukha ni Zina ang takot habang sinasabi ito. Humakbang pasulong si John para tingnang mabuti. Pagkatapos ay umubo siya at mayabang na sinabi, "Miss Hamilton, si Fourth Lady ay nasa napakagandang kalagayan ngayon. Hindi siya tulad ng dati na dumaranas ng kasamaan at hindi niya kailangan ng exorcism. Hayaan mo na lang ang doktor ang bahala. At saka, hayaan mo siyang panatilihin itong anteng-anteng. Sa pamamagitan nito, hindi magkakamali ang lahat." Naglabas si John ng dilaw na anteng-anteng at iniabot kay Zina. "Maraming salamat, Master Surrey." Gumaan ang pakiramdam ni Zina. Ang kritikal na kalagayan ng kanyang ina ngayon lang ay nakatakot sa kanya. Hindi nagtagal, ang mga mata ni Zina ay nahulog sa isang patak ng dugo sa pagitan ng mga kilay ni Polly. Habang tinitignan niya ito ay mas lalo siyang nakaramdam ng pagkainis. "Bastos!